Isa na po nag- Hi, attorney! Nandito ka! Wala namin nasa akala namin nasa China ka. Attorney Lambino, guys. Nandito na sa pulat yung si attorney. Akala namin nasa China. Si Baraw. Nandyan si Farah. Ay, asan na yung babasahin ni Jenny? So, yan guys. Like na lang po. Like na lang para ma-witness niyo po yung tigil ngayon dito sa video. Oh, lingkod, lingkod. Lingkod. May I invite the other officers na nandito to witness the oath taking, Karimar and all, po kung pwede mag-witness sa oath taking ng ating mga members from the United Kingdom. Kapeni, Karimar, Taibet nandito na, Attorney Tupaso, Joy Octavo, Raul Andino. Witness muna kayo ng ating mga members from UK. Wow. Dito ka, Seth. From Ayan, UK. Right hand na ano, left hand ng kamay. Solo ka mamaya, iba yung sa'yo. Mamaya ka, may programa pa tayo sa inyo. Okay? You have finished your membership seminar and you accept our ideologies and principles, and now you're ready to take your oath of panunuspa sa partido. So please raise your right hand. Ako si na pinanggap bilang kasapi ng Partido Demokratiko Pilipino bilang kasapi ng Partido Demokratiko Pilipino ay sumusumpa na tataguyod ko ang saligang batas ng partido Taguyod ko ang saligang batas ng partido na kung saan nakalahad ang aking paniniwala kung saan nakalahad ang aking paniniwala at paninindigan para sa kalayaan, at paninindigan para sa kalayaan, pagkakaisa, pagkakaisa, katarungan, katarungan, pagkakapantay-pantay, pagkakapantay-pantay, at pananagutang panlipunan at pananagulang panlipunan sa dinlang sa kasilangan, mabisang pagkilos, mabisang pagkilos, pagkamakabayan at federalismo. pagpapakabayan at federalismo. Susundin ko ang aking mga lituntunin Susundin ko ang aking mga lipunin at patakarang ipatutupad ng mga kinauukulang pamunuan ng partido. at patakarang ipatutupad ng mga kinaukulang pamunuan ng partido. Itataguyod ko at makikiisa Tataguyod ko at makikiisa sa mga pagkilos ng partido. sa mga kilos ng partido. Iaalay ko ang aking sarili Iaalay ko ang aking sarili sa masalimuot, ngunit kinakailangang tungkulin sa masalimuot ngunit kinakailangan para sa ikauunlad ng bawat mamamayang Pilipino at sa kalayaan ng bayan. para sa ikaunlad ng bawat mamamayang Pilipino at sa kalayaan ng bayan. Lahat ng ito ay aking tinatanggap ng kusang loob at walang pasubali. Lahat ng ito ay aking tinatanggap ng pusang loob at walang pasubali. Kasihanawa ako ng may kabal. Kasihanawa ako ng may kapal. Yay! Congratulations! And yan, we will expand the membership of PDP in UK. Kasi sila yung ating mga leaders in the United Kingdom para sa lahat ng mga kababayan natin at mapamalakaan ng ating mga kababayan. Congratulations!
Bernadette Ninoy ang magiging tagapangasiwa sa programa ng Cabinet. So, salamat Bago guys. po Pa-like na natin po tayo simulan ang guys. programa natin ngayong Share hapon, natin yung outing. inaiyahan ko po ang lahat para po sumayo para sa pagdarasal natin at pagkanta ng ating pambansang awit ng Pilipinas. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times you have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم وحد صفوفنا بين المسلمين والنصارى واليمال إلى صراطك المستقيم اللهم امنحهم العيش بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة في مدينة دافاو اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amoy nin manama kami gimot to lang manotod kakaroson mo si Goygo kami dokmo to lang way bigtumpi to tan si Goygo kami bohoy to kopianan to lang na moto usako kapusunyo kana punto pabulos koy o agbuyo koy ko way bohoy kat pabor kahalaan kalinaw taon kanami no pagpugpo way kasama ka koy oyod kalampo kaikuro tamana kakodin panuwad way pag-ampo o pianan ko ay no way kakoy kumimo no way kalaan kalampo. Ang panunumpa ng dalawang miyembro ng ating partido na PDP laban. Ang masasaksihan natin ngayon ay hindi lamang simpleng okasyon. Ito ay isang kaintim na pangako ng katapatan, pananagutan at tapat na paglilingkod. Sinasagisa nito ang kahandaan na gampanan ng mga tungkulin bilang miyembro ng may integridad, malasakit at respeto sa batas at sa institusyong pinaglilingkuran para sa mamamayang Pilipino at sa bansa. Sa araw na ito, kinikilala natin ang tiwalang pinagkaloob kay Atty. Ferdinand Topacio at Mr. Jad Racal. Gayon din ang responsibilidad na nakaakibat ng kanyang posisyon. Ang magsilbi ng may husay, katarungan at pagpapakumbaba. Naway magsilbing paalala, ang okasyon na ito na may tunay na pamumuno ay nagmumula sa malasakit at paglilingkod sa kapwa. At para ituloy ang ating programa, tinatawag ko po sa harapan ang membership committee na si Yusek Astro Pimentel para magbigay ng kanyang mensahe. Yay! Maganda kayo sa hapon na ito. Mas maganda pa kayo kaysa hapon na ito. Anyway, welcome to the oath-taking ceremony of Jad Racal and Attorney Ferdinand Topacio. Lumalaban na ito kahit hindi pa nag-oath. Kasi last year pa yung kanyang resolution and appointment as the deputy spokesperson of
PDP laban, pero ngayon lamang po ang kanyang formal oath taking dahil ginawa natin special ito para sa araw na ito. And we are very happy, of course, to welcome the new Council President of PDP Bulacan Council na pangungunahan ng isang kabataan. And we are very happy now because PDP Laban as the only political party in the Philippines that welcomes 15 years old, as young as 15 years old, na maging miyembro ng partido. Ngayon po ay pamumunuan ng ating Bulacan Council ng isang batang-batang masigasig na na kabataang Pinoy. At ito ay si Jad Racal. He's only 25 years old and he has stepped up and taken the challenge of taking care of our members in Bulacan, and we are very happy also to welcome him in the youth sector of our PDP Laban National Council. And magpapalagana pa po tayo at magiging mas malakas ang ating partido sa Bulacan, and we are informing everybody also, taking this time and opportunity to say that more things is going to happen to Bulacan. Hindi na lang flood control project controversy as number 1 na nasa listahan ng ating bansa ang Bulacan, magiging magiting at maganda ang Bulacan with the coming of our new council president. Hindi ko nakahabaan ang aking welcome address ngayon because we have still a lot of party officers who are present here, especially our acting chairman, Alfonso Cusi, who will administer, of course, the oath of office for the two individuals that we have here right now. And welcome kayong lahat. Maraming salamat sa mga media and bloggers who are here to cover the event. At sa bansang Pilipinas, ang PDP Laban po ay patuloy na magpapalakas at ang PDP po ay magiging patuloy na fiscalizer ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Yusek Astra Pimentel. Para wala po siya po yung membership committee po natin. At talagang napakaganda ng mensahe ng kanyang binigay bilang pasimula sa ating programa. Ngayon naman po ay tinatawagan po si Attorney Raul Lambino para ating Vice President for International Affairs para naman po magbigay ng mensahe. Attorney! Mga minamahal na kababayan, lalong-lalo na po yung mga minamahal nating mga overseas Filipino workers na sa ngayon ay nakatunghay at nanonood dito sa live coverage nitong oath-taking ng dalawang matitibay nating mga bagong pinuno ng ating partido. Una po ay si Atty. Ferdinand Topacio. Matagal ko na pong kaibigan po ito. Ano pa lang siya noon? Assistant Secretary pa lang ito ng Department of Interior Local Government panahon po nito sa civil era. Magkasama kami. At marami rin kaming mga pinagsamahang mga cases na hinawakan at matagumpay naman po lahat itong mga kaso ito. Ibig sabihin po ay panalo na itong mga mabibigat na kaso ito. At recently, isang mabigat na kaso na naman na naipanalo ni Atty. Ferdinand Topacio. At ako'y natutuwa na tinanggap niya yung hamon bilang isa sa mataas na opisyal ng partido. Kasalukuyan po kasi ako ay ang current spokesman ng PDP Laban. Kaya nung dumating si Atty. Ferdy at sinabi sa akin ni Secretary Cusi na kailangan magkaroon tayo ng isang husay, magaling na deputy spokesman ng partido. At yun nga, napili natin si Atty. Ferdinand Topacio. So welcome, Ferdy, to the fold of the high executive position of PDP Laban. Pangalawa ay itong batang-batang leader ng Bulacan. At alam po ninyo, itong Bulacan ay tulad na nabanggit, ito ay nasa mapa ngayon, itong controversy sa korupsyon. For the wrong reason. Naganap na nangyayari magmula ng 2022, 23, 24, 25, pati ngayon sa 26. At kailangan natin yung mga bagong leaders sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At uunahin natin dito sa pinaka-kontrobersyal na probinsya ngayon sa Pilipinas, ang Bulacan.
upang magkaroon ng mga panibagong mga pananaw, panibagong kaisipan, at panibagong kanyuhan ng politika sa Bulacan. At ang napili natin ay si Jad Racal. Isang batang bata po ito, negosyante, hindi lamang po dito sa ating bansa. Siya po ay isang international businessman. Marami po siyang kaalaman kung paano po magkaroon ng kita ang ating mamamayang Pilipino na hindi po nila kinakailangan mangurakot sa pamahalaan at mag-control. Sabi nga ni Jan, nung nag-usap kami, bago ka namin i-endorse dyan, ano ba sa pananaw mo maitutulong mo? Hindi lamang sa partido PDP, kung hindi sa bayan at sa bayan ng Pilipino. At sabi niya sa akin, alam po niyo, Attorney, ang tingin ko po sa mga bagong politika, kailangan po yung politiko meron siyang sariling negosyong pagkakakitaan upang matustusan po niya ang kanyang gastusin bilang isang pinuno at hindi siya aasa doon sa mga ibibigay ng mga kontraktor o supplier upang sa ganun ay manalo sa eleksyon. Kaya tuwang-tuwa po kami sa PDP Laban at andito ang isang mahusay na leader na matatag ang kanyang paninindigan at ang kanyang prinsipyo. Sana po ang kabataang Pilipino na nakikinig po ngayon, gayahin po natin si Jad Racal at ang kanyang napiling partido na sasapian niya at sa tingin niya ay matutugunan o kaya ay magkaroon siya ng pamamaraan upang matulungan ang bayan at ang sambayan ng Pilipino. Ang PDP, Partido Demokratiko Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat at muli, huwag nating kalilimutan ang minamahal natin si Tatay Digong. At 10 buwan na pong mahigit na siya po ay kanila pong kinidnap, dinala sa ibang bansa. Pero kamukat-mukat wala pala silang ebidensya. Kaya ngayon, nag-aagilap na naman ng ebidensya itong ICC na may panawagan na kung sino man daw po yung nakakalam ng ebidensya tungkol po sa sinasabing drug war ay lumantad. Ako, meron po akong alam na ebidensya tungkol sa drug war. Andun po sa Venezuela. Andun sa Venezuela kung saan po yung kanilang Pangulo ay kinuha-kinuli na po ng Amerika. Pero dito sa sinasabi nila kay Tatay Digong na gusto po nilang siraan po ang mga Duterte, si Indy Sara, at syempre ang Partido Demokratiko, Philippine Demokratiko, hindi po nila matitiwan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Maraming salamat po kay Attorney Raul Lavino at muli kay Yusek Astra sa pagbibigay ng panimulang mensahe sa programang ito. Sa pagpatuloy ng ating programa, aking naman inaanyayahan sa harapan si Mr. Lester Olalia para ipakilala ang unang manunumpa sa ginawa nating programa ngayong hapon na ito. Yay! Vice Chairman Alfonso Cusi, sir. Palakpakan naman natin, no? Vice Chairman Alfonso Cusi, ang atin pong PDP National Vice Chairperson. Attorney Yvette Contacto, ma'am. Palakpakan din po natin si ma'am. Ito po ang ating PDP National Legal Committee Chairperson. Attorney Raul Lavino. Palakpakan po natin. Yes! Manina, kumain tayo, di ba? Yes! Ano po si Attorney? Miss Astravel Pimentel Naik, palakpakan din po natin. Yes! Si Ma'am Penelope Belmonte, Mr. Raymar Mansilungan, palakpakan din po natin. Attorney Ferdinand Topacio. Yes! Former CDA Chairman Joseph Encado, Judge Racal, Jake Racal, Mayor Apple, mga kaibigan sa media at vloggers. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang akin pong ipakikilala ay umukit na ng pangalan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Si Ferdinand Sumagi Topacio ay tanyag bilang batikang abogado, film producer, singer,
dancer. Radio anchor, writer, friendly kapitbahay, comedian dahil sa random jokes and so on. Ang kanyang pangalan ay ironic lang, ay isinunod sa Presidente Ferdinand Enrique Marcos. Dahil pinanganak siya noong unang termino ng dating Pangulo. Hanep, kahaning niya ang pangalan ni Ferdinand Bongbong at Ferdinand Martin, no? Change name, change name. He is the better Ferdinand. Nagtapos ng bachelor's degree in English sa San Sebastian College at kumuha ng Law Honorable Mention sa UE at 1992 at nakapasa sa kaparehong taon. Unang naging speechwriter ni then Vice President Laurel. Naging legal counsel ni then Manila Mayor DLG Secretary Alfredo Lim at counsel din ni President Era at President Gloria Macapagal Arroyo. Pinagtatanggol niya ang mga maliliit bilang isa sa pinuno ng Citizens Crime Watch na partner ng ating law enforcement agency para labanan ng krimen, i-promote ang safe na komunidad at advocate ng hustisya sa paglaban ng korupsyon sa bansa. Perfect sa pulisiya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Palagi natin siyang napapanood sa media dahil sa kanyang mga high-profile cases na hinahawakan. Pero siya din po ay tagapagtanggol ng mga maliliit mula sa pamilya ng SUP-44 sa Mama sa Panoclash na kumitil sa buhay ng 44 na bayani at pati na hanggang ngayon ang mga magulang ng mga namatay na bata sa issue ng Denvaction. Counsel din po si Atty. Topacio ni Mang Laureo Visconde sa kaso ng Visconde Massacre na yumanig sa buong bansa. Si Idol Ferdy ay matagal na pong lumalaban sa katiwalian sa bansa. Bilang public interest lawyer, isa siya sa petitioner sa Korte Suprema, ang Topacio versus House of Representatives, na kung saan kine-question ang maanumalyang 100,000 pesos focus bonus ng mga congressman noon pong 1991. Idol, ngayon may inflation. Sabi nga sa expose ni Congressman Leviste, 2 million na per congressman ang Christmas bonus. Si Atty. Topacio ang perfect example ng katagayan ay quote, small but terrible. As it describes someone might be small physically, but surprisingly impactful, powerful, katulad ni General Napoleon ng France. Kung susubaybayan po natin ang career ng taong ito, maaaring controversial sa iba, pero di maikakaila na talagang kahanga-hanga. Ang nagpabilig po sa amin, alam ko sa ating lahat, ay parang wala lang ang mga ito sa kanya dahil madalas ay nakikipagbiruan pa po sa atin. Very down to earth talaga. Nung nasa Davao po kami ng ilang araw, siya po ang nag-a-adjust. Siya po ang nagbubukas ng pinto, nagsasandok ng ulam sa aming lahat. Maliit na bagay sa iba pero kahanga-hanga. What I like about him ay kanya pong pagiging totoong tao. Sa totoo lang, no filter or anything, walang sugarcoat. Kung sino po siya sa camera, ay yun din po siya sa totoong buhay. Malayo sa iba na iba o ugali sa personal. Dahil siguro sa kanyang colorful personality, mabilis mag-isip, magaling magsalita, kaya perfect maging spokesperson ng PDP at sa mga susunod na panahon, kung i-adya po ng panahon, baka naman sa 2028. Yeah! O, Senador! Senador Topacio! Pwede pong makipagtagisan ng talino kay Senator Lito Lapid sa Senado. Alam ko po, Chair Alno, hindi po tayo mapapahiya. Kaya ladies and gentlemen, tumayo po tayo, palakpakan po natin, Attorney Ferdinand Topacio. Yes! O, bagong senador ng PDP. Topacio! 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 Topacio!
Inaanyayahan ko po sa harapan ng ating PDP Chairman, Alfonso Alcusi, para sa oath-taking proper para kay Attorney Ferdinand. Well, actually, it's an honor to administer the oath of Attorney Pasio. Ito siya, nag-oath na ito noon by before he assumed his work. Nagpo na kami nito sa in private, no? But of course, to officially take his oath and officially welcome him. And while he has been doing his work more than as a deputy, siya na mismo lahat ang gumagawa. We're going to have this oath taking. It's an honor, right? Thank you, Chairman. Pero maigi na yung deputy na lang ni spokesman, si Atty. Lambino, para pag pumalpak, may maituturo ako. Okay, so... Sabihin ko, yun ang sabi ni Atty. Lambino, sabihin ko eh. So, kindly raise your right hand and repeat after me. I, Ferdinand Topacio, having been appointed as the National Deputy Spokesperson of the Partido Democratico Filipino, do solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party to keep faith and put into practice the five basic principles of PDP and the basic objective of federalism. Perform my duties to the best of my abilities. And capabilities. Without fear or favor. With the aim in view of furthering the objectives of the party. And advancing the interests of community. To which it is dedicated. And to conduct myself in a manner. Befitting a good and true PDP. So as to bring honor and prestige to the party. And that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Hey! Congratulations! Mabuhay si Atty. Topacio! Mabuhay! Ito, hindi naguhubad ng pin, hindi naguhubad ng uniforme. Buhat pa nun, tingnan ninyo, siya pa nagbibigay sa atin. Tutusok daw yan, Atty. Siya pa nagbibigay sa atin. Parang sa pulis. Ito na, para Sir Alfonso. It's an honor to be pinning his Siyempre. Senator yan. Alfonso Cusi, pareho sila gwapo. Picture taking tayo dito. Kayo muna, sir. Kayo muna, dalawa. Kayo muna, sir. Okay, picture. Yung kamay wala pa. Napapakalat ako sa lupa eh. Okay, picture. Parang pag yun kumanong mo, mga tao eh. Okay, picture. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Harap po sa kaliwa. Banda dito para lahat nakatingin. Thank you. Ito. Sana. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Salamat po. Thank you, media. Salamat. Tinatawagan ko po muli sa harapan si Attorney Ferdinand Topacio, ang ating PDP Laban spokesperson para sa kanyang mensahe para sa kanyang sinumpaang pangako sa Salita ka na nga. Wala ka na ituturo, sir. Wala ka na may tuturo. Sir, ikaw pala may tuturo eh. I love you! Magandang tanghali po sa inyo lahat.
At unang-una, maraming salamat ni Ginoong Lester Olalia sa kanyang napakagandang pagpapakilala. Hindi ko lang alam kung pinupuri niya ako o niyayari niya ako kasi dun sa kanyang pagpapakilala, binilang ko 5 beses niyang sinabi yung maliit, yung word na maliit. Bago meron pang down to earth. Oh. Hindi ko alam kung sinasadya Anyway, alam niyo po, just to be very brief because I know we're all looking forward to hearing dito sa ating batang-batang magiging Bulacan chairman, si Ginoong Jad Racal. Ang nais ko lang itanong sa kanya, ready ka na ba, Sir Jad? Sapagkat alam mo, dito sa mga panahong ito, kapag ikaw ay nagiging kritiko ng gobyerno kung ano-anong kaso ang isinasampa sa iyo, nagiging libelous ka, nagiging seditious ka, katulad namin ni Jimmy Bondoc, may kaso na naman kami bago, a few days ago, inciting to sedition. Sabi ko, kung inciting to seduction, baka maniwala pa sila Pero inciting to sedition, mahirap yan. Oo, kita nyo naman ang nangyari kay Leandro Leviste. Naging kritiko na ng gobyerno, pinatawa na ng multang 24 billion. Iimbestigahan pa ng ombudsman. So napakahirap po, these are dangerous times for the political opposition. Sapagkat ibang klase po talaga itong pabahalang ito. Sapagkat they're now in a panic mode, they're circling the wagons, so to speak. Sapagkat nakikita po nila ang katapusan ay malapit na. Alam niyo po, ang gusto ko rito sa PDP, I was never a member of any other party except for the Nationalista Party. At pareho rin po ang plataforma. Federalism. Yan ang isang nagustuhan ko sa PDP. Ang isa pang nagustuhan ko ay yung consultative democracy na nasa plataforma nila. Na walang nagdidikta, kinokonsulta lahat. Naalala ko tuloy yung storya, ewan ko kung totoo ito, tungkol sa consultation. Meron daw isang trip si Pangulong Marcos Jr. out of town. So, nandun sila sa isang helicopter. Nung pababa na sila, nakita nila, maraming tao, inaabangan si Pangulong Marcos Jr. Sabi ni, may mga kasama siya, yung mga miyembro ng gabinete niya. Kasama doon si Larry Gadon, nandun sa helicopter. Sabi ni Larry Gadon, Mr. President, meron akong 1,000 pesos dito. Ihagis kaya natin sa bintana. Yung makakapulot noon, may isang magiging masayang Pilipino ngayong hapon na ito. Sabi ni Larry Gadon. Sabi ni Ralph Recto, mali ka, Larry. Ito, 2,500 piso. Ihulog natin sa helicopter. 2 Pilipino ang matutuwa. O, di ba? Hindi lang isa, 2. Pumasok. Yung isa pang gabinete, si Sac, si Anton Lagdameo. Mali kayo pareho. Ito, 100 piso ko rito. Hulog nyo natin sa bintana ng helicopter. 10 Pilipino ang matutuwa. O, mas marami. Pumasok si Amy, sabi niya, mali kayo lahat Yung kapatid ko, ihulog nyo, lahat ng Pilipino matutuwa. Consultative democracy. Inokonsulta kung sino mas maraming matutuwa. Kaya ako ay nagagalak talaga. Unjust vexation! Tawag din, attempted murder. Paka-i-blatter tayo ni Claire Castro. Tapos tayong lang dito, accessories sa crime. Lahat ng tumawa daw. Si Vision. Sabi ni John B. Remulla. Parang sumigaw ng Marcos resign. Bagong kaso na naman, attorney! Magtatapos na po ako because I want to give way to someone whom I truly admire. Sapagkat itong taong ito, batang-bata pa pero nasa puso na niya ang talagang paglilingkod sa bayan. Sabi ko nga, hindi madali na yun. Alam nyo, ito, I don't want to wax poetic, pero naalala ko sa kanya yung
sinabi ni Rizal sa kanyang ultimo adios. Doon sa 5th paragraph, kung ito ang nagkakamali, nung sinabi ni Rizal, ito yung pangarap niya, this was the dying wish of Rizal. Nung sinabi niya, mis sueños cuando apenas muchacho adolescente, mis sueños cuando joven ya llena de vigor, fueron al verte en día del mar del oriente, secos los negros ojos, alta la tersa frente, sin ceños, sin arrugas, sin manchas de rubor. Hindi ko naiintindihan, ano? Tatang sa liklo. Sabi niya, the dream of my life, my ardent life's craving, is to see you one day, O pearl of the Orient seas, riding high with freedom blowing in thy breeze, without fear, without doubt, without any trace of shame. Ito mga ganitong tao ang magbubura ng kahihiyan na nararamdaman nating lahat pagka sinasabi natin ngayon, lalo na sa ibayong dagat, ako yung Pilipino, iba yung tingin sa inyo natin ngayon eh. Napakasama ng tingin sa mga Pilipino ngayon, hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong. Na pag sinabi mong, ako yung Pilipino, oh, President Duterte. Ngayon, ako yung Pilipino. Iba tingin talaga. So, I'm very happy to serve without any expectation of recompense, without any quid pro quo. Maglilingkod lang po tayo ng walang kapalit, katulad ni Jad Racal. Kaya without further ado, I would like to welcome to the fold Mr. Jad Racal. Palagpakan po natin. I-introduce ni Ginoong Lester Olalia muli. Let's maraming salamat po sa mensahe ni Attorney Ferdinando Pasio, ang ating Deputy Spokesperson sa ating partido. Ininilahan ko po ang lahat para sa mumunting video natin para kay Jad Racal po, ay Sir Jad Racal po. I want everyone to watch a short video po. May sound. Sounds. Di ba? Okay na ito pag sinasabi niyo Rizal. Dala sa mga kabataan ng mga kabataan bago. Nag-i-echo yung Ngayon pong araw, may muli po akong naatasan upang ipakilala ang amin pong tinuturing na kaibigan at halos kapatid na. Si Jad Racal ay nagtapos ng business course sa De La Salle University. Kumuha ng executive program sa ibang bansa. Nakatanggap ng Most Outstanding Person of the Year ng iba't ibang award-giving body dahil sa kahusayan sa pagsiservisyo sa bayan at bilang magaling na negosyante. Na-appoint na Ambassador for Goodwill ng Presidential Commission on the Urban Poor. Tatlo lang po ang bayan ng District 6 ng Bulacan. Angat, Garay, Santa Maria, at bago-bago pong distrito. At ang kanya pong binangga ay matagal na pong nasa gobyerno. Hindi pa kami pinapanganak ay nasa gobyerno na. Si Jad ay galing po sa isang simpleng pamilya, wala din pong politiko sa kanila pong angkan. Ang chairman o ang kanyang ama ay nag-umpisa bilang jeepney driver sa Negros. Dilakasan ng loob na makipagsapalaran sa Maynila hanggang makapagnegosyo sa China, sipag at tiyaga, na walang iligal ay naging bilyonaryo. Sa laban po na ito, maliwanag po ang takbo na ginawa ni Jad Racal. Higit sa posisyon o makapagnakaw sa gobyerno dahil sobrang dami pong blessing na ibinigay sa kanila ng Panginoon, ay ang pagtakbo po na ginawa niya noon itong nakaraan ay para sa mga tao. Yun ang mapaglingkuran ang mga maliliit sa abot ng makakaya. Magbigay ng trabaho at negosyo sa mga tao para hindi na umasa sa ayuda at masilaw sa vote buying,
Magagawa lamang po ito kung magbubukas ng investment-friendly environment na kung saan makihikayat ang mga negosyante na mamuhunan. Dito ay mapapaunlad din ang ekonomiya sa probinsya, kundi hindi lang sa buong probinsya, kundi sa buong bansa. Katulad po ng sinabi ni Attorney Ferdy, ang Bulacan po ay naging sentro ng atensyon dahil po sa flood control scandal. At lubos po kaming nalulungkot dito. Kaya ganun, sa pagtakbo po ni Jad ay nakita po ng mga tao ang pagbabago na hinahanap sa probinsya. Mga taong uhaw na sa pagbabago, pagkalinga ng gobyerno na nakita po natin Presidente Duterte nung kanya po siya po ay tumakbo noong 2026. Ngunit sa pagtutulungan ng mga nasa kapangyarihan, kami po ay hindi nakaabot sa eleksyon. Saksi po ako sa mga nangyari ng mga ito na ilubos pong kinalungkot ng mga tao sa probinsya ng Bulacan. Ngunit alam po namin na mas may magandang plano ang Panginoon sa amin. Dahil totoong serbisyo po ang hatid ay tuloy-tuloy po ang mga programa na inumpisahan po natin. Libreng gamot sa lahat, butante man o hindi, tagadan man o hindi. Walang kahit anong requirements kung hindi reseta lamang. Pati ang libreng tubig, rasyon ng tubig, sa mga walang tubig, bigas, 24/7 na ambulansya at kung ano-ano pa. Ngayon po, sa araw na ito, gets na namin yung sinasabi naming magandang plano ng Panginoon. Dahil binuksan po ng PDP laban para kay Jad ang pinto. Maraming salamat kay Attorney Ferdinand Topacio na unang nagtiwala na sinundan nila Attorney Lambino, Chairman Alcusi, Kuya Rob, Tita Astra at Tita Penny para po makarating po kami ngayong araw. Dati po, halos hindi siya bigyan ng kona. Dahil hinaharang ng mga nasa kapangyarihan ang kanya pong pagtakbo. Pero dahil po sa PDP laban, hindi na lang po siya member, ginawa niyo pa po siyang presidente. Maraming salamat po sa inyo. Ang pangako lamang po namin ay hindi po namin kibibiguin. Bibigay po namin ni Jad ang lahat-lahat para po sa Diyos at sa bayan. Si Jad po ay sumisimbolo ng mga katagang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Dahil ang kanyang pong mga paa ay nananatiling nakatapak sa lupa at ang kanyang pong ulo ay nakatingin sa langit. Change is coming sa probinsya ng Bulacan at sa buong Pilipinas kasama si Vice President Inday Sara Duterte. Hitik na po ang revolusyon ng pagbabago. Pipitasin na lang. Isa pong malaking karangalan na tawagin ng amin pong halos kapatid na, higit pa sa kaibigan. At alam ko po na makakasama po natin hanggang sa huli ang kapatid na Jad Racal. Maraming salamat. Tinatawagan ko po muli ang ating PDP Chairman Alcusi para sa oath-taking proper para kay Mr. Jad Racal. When you were first presented and then mentioned to me, you the endorsed President of Bulacan. I was glad at pumunta kami sa Bulacan. And now you're here. So this is a realization na pag-usap sa sinimula ni Don Topacio and or you have been okay, so please raise your right hand and repeat after me. I, Jad Racal, having been appointed as the Provincial Council President of the Province of Bulacan, having been appointed as the Provincial Council President of the Partido Demokratiko Pilipino,
Partido Democrático do Filipino. solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines, To solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party, and of the party, to keep faith in and put into practice and to keep faith and put into practice the 5 basic principles of PDP the 5 basic principles of PDP and the basic objective of federalism, and the basic objectives of federalism. to perform my duties to the best of my abilities and capabilities To perform my duties to the best of my abilities without fear or favor, without fear or favor, with the aim in view of furthering the objectives of the party with the aim in view of furthering the objectives of the party and advancing the interests of the community and advancing the interests of the to community which it is dedicated, to which it is dedicated, and to conduct myself in a manner befitting of a good and to conduct myself in a manner befitting a good and true PDP, and true PDP, so as to bring honor and prestige to the party, so as to bring honor and prestige to the party, and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. So help me So God. help me God. Mabuhay si John Racal! Mabuhay! Infinite Photo opportunity po para sa media. Totoo. Buhay ang probinsya ng Bataan. Ganyan ka, huwag ka, ano ka na. Yan! Yan. Si Raul din ang naglagay sa akin ng pin ko, by the way, ha? Nung unang nanumpa ako as member. Ilang sumpa bang Hindi, as member muna doon sa Davao, di ba? Yung National Assembly, yung membership. considered as candidate, umayaw. Lahat ng manilalagyan ko ng team nagiging very Una pa daw siya sa productive assets sila ng PDP. Buhay ang mga kabataan! Mabuhay! Mabuhay! Buhay ang Bulacan! Mabuhay! Buhay ang Bulacan! Oo, tas natin ang kamay. Gawin nito. Masyado mabilis, umaangat ako pa rin. Tama ako sa kisam eh. Tumatama. Kajoy! Kajoy! Si Ka Raymond. Ayun na. Kaya, tsaka ano. Wala pa si Benjo. natatakpan kayo? 1, 2, 3. Smile! One more. Okay. Okay, maraming salamat po. Salamat po. Tinatawagan ko po muli sa harap si Sir Dan Racal, ang Provincial President ng PDP Bulacan para sa kanyang mensahe. Yes! Siya pa lang. Magandang tanghali po. Magandang tanghali. Grabe yung message nila sa iyak ako. Ako rin. Bago po ang lahat, gusto ko rin po batiin. Siyempre kasama po natin ang acting chairman po natin, Alfonso Lucy. Kasama po natin. And Attorney Beth, contact po po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali. And kasama po natin si Attorney Raul Lambino rin po. And Ma'am Astral po, Pimentel. Yes. And Ms. Tenalo Kiko Del Monte. And Sir Raymar Mansiluan. And syempre si Attorney Ferdinand Tocacio po. And former CA Chairman po, Joseph Pengcapo po. And yun po, kasama rin po natin yung kapatid ko, si Jade Racal, and Lester Onalia. And kasama rin po natin yung foundation po namin, yung Quick Response, Racal Quick Response Foundation. And sa lahat po ng media na nandito, and PDD, and ano po, supporters and members po, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ayun po. Okay. Tinatanggap ko po ang hamon at responsibilidad na pagiging bagong pinuno ng
PDP, hindi lang po sa distrito ko, kundi sa buong lalawigan na po ng Bulacan. Actually po, quick story lang rin po. Family po namin, as na-explain po ni Sir Lester, na hindi po talaga kami sa politics. Actually, ako yung pinakauna, pero we have a foundation started when 2012, and doon po nagsimula yung tulong namin sa tao. Hindi lang po sa Bulacan, kundi sa buong Pilipinas, sa Visayas, Mindanao. So doon po, batang-bata pa po ako. Nag-start na po kayo magpamigay ng mga tulong, mga bigas, kung ano-ano pa po. So through the years po, practice po namin ng family every year yan. And dami nga nagtatanong ba't yung pamilya namin never pumasok sa politics? Sabi lang namin, we are blessed ng Panginoon, lalo na yung dad ko galing talaga sa pinakababa talaga, umakyat sa sipag, tiyaga, trabaho, syempre negosyo. So, doon namin nakita yung parang purpose namin is to bring our parang bigay ng Panginoon sa amin to bring back to the community. So, ako, nasanay ako na bumababa talaga sa house. So, I decided 2025, why not run for congressman? Which is, we don't expect anything naman. Syempre, first time, a new face to the district. Pero nagulat ako. Kasi doon namin nakita yung uhaw ng tao sa pagbabago. And doon nga, nagulat ako, ganun pala ang politics eh. From shift to business to politics, kakaiba. Iba ang pressure, iba ang critics. So, nag-adjust rin ako. Sobrang hirap. Sabi nga ni Lester, kasi I was invited to other party because I supported my governor. And ayaw nga ako bigyan ng phone natin. Because, alam niyo po yun, control ng taas eh. So, yun yung pangit na nakikita ko dito sa existing government practice dito ngayon sa Philippines. Especially nung let's say, nakakalungkot, di man ako nakaabot ng 2025, I still continue my promise because I'm not a politician, I'm a businessman. So, tinuloy namin libre gamot sa district. 3 bayan, libre ng gamot basta may reseta. And all the support that I can give, tuloy-tuloy po. Actually, nung sumabog po yung flood control scandal, grabe. Umikot po ako sa buong Bulacan, not only my district. Nagpamigay po kami doon ng mga tulong, bigas, tubig, kasi gusto lang po namin tumulong. And doon po ako nalungkot kasi alam ko po, lalo nung first time ko pumasok sa politics, nakita ko yung pera ng hawak ng mga nakaupo. Alam ko kung anong capability nila, bakit yung bayan ko or yung probinsya ko naghihirap pa rin. So that's very sad to see. Kaya ngayon nung nag-open ng opportunity na i-represent ko ang PDP dito sa Bulacan, I took it because I know, dahil nga sa akin, malinis ang konsensya ko that we will bring change dito sa Bulacan. So, ayun. And nakakatuwa rin po kasi ang family ko po is from Negros talaga, Oriental. So, puro Bisaya talaga ang magulang ko. Kaya, very, rin kami, supportive sa, syempre, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and VP Sara po. So, doon po kasi yung origin namin. Most of my family is there. Ako lang po yung lumaking Bulacan sa mga kapatid ko po. Kasi dito po yung mga business namin. So yun po, kakaasa po kayo. And especially kung ako yung ginawa niyo po ng Presidente, I will make sure that every member na nakapasok po sa PDP sa Bulacan is gusto talaga magserbisyo sa taong bayan. And very thankful. And yun, thank you po sa lahat na nandito. And mabuhay po tayong lahat, mabuhay si Pangulong Rodrigo Duterte, mabuhay si VP Sara, mabuhay ang PDP, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Ipagpapatuloy na po natin ang ceremonial signing. Muli ko po tinatawagan si Attorney Ferdinand Topacio sa harap para po sa ating ceremonial signing. Nice, attorney. Nice. Alaga ko ng mga baka sa saka. Ganun ba?
President Rahman at Mawati. Dapat titigan, ha? American Brahman. Nagkakampanya pa naman niya magagalaw. Pwedeng pambulugan. Sila yung pwedeng pambulugan. Sa 150 to 180,000. Depende sa kapital. Yung mga bata pa, Full opportunity po, Chairman. Attorney Peter po. Kaliwa. sa mga babae, hindi kami naglalabas. May gift. Banda. Ano, umabot ng 1,400. Siguro nasa 800. At ganoon na din po, natawagan po si Kajat Rakal para sa ceremonial signing. Kailangan meron kayo magawa ng ibang kami na ng Javier. Pero nagpapatanim ako ng sa mga pagsasaka. Natawa sila dalawa. Pwedeng lumapit. Check natin. Pwede mo ka dito. Pwede yung picture yung ano, yan. Okay, picture. India, 1, 4, 5. Resolution ng house dyan. Balang baba. Picture lang set. Smile po, smile. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tsaka yung handshake. Tayo naman. Maraming salamat po. Nasaksihan natin ang dalawang miyembro ng partidong PDP Laban ngayong araw sa kanilang sinumpaang pangako para sa ating partido, sina Kajat Rakal at Attorney Topacio. At para sa pangsarang mensahe,